Vlogger's Friend Ketrolies. So, today is July 5, 2024 and ayun na nga, 2 days na lang flight na namin and marami pa kaming kailangan gawin. And right now, tinatry ko mag-register sa e-travel kasi diba during PDOS, na-discuss yun na kailangan mag-register 72 hours before the flight. Yung sa e-travel nga. So, tingnan natin. Kasi wala ako masyadong makita sa internet kung paano gawin yung departure. Meron lang ako nakikita parang arrival. So, tingnan natin kung makakatulong tong video na to sa mga paalis pa lang. So, let's start. Punta ka lang sa Google, then search mo etravel.gov.ph, type mo lang siya. Then, pupunta ka na dun sa website. It's either meron ka ng app o wala. So, pwede mo rin i-download yung app mismo. At yan, pag dinownload mo yung app, yan yung magiging, makikita mo yung eGov.ph na app. Then, open mo lang siya. Ako kasi meron na akong app before pa to kasi sa work namin ni-require din kami na mag-download ng eGov.ph. So ayan, meron na akong profile. Nakalimutan ko na kasi kung paano sagutan yon step by step. So ayan, sasagutan mo lang naman yung personal information mo. Then lalabas yan yung picture, ganyan. Ayan nga, lumang picture pa yung nandyan. Then nandyan din yung cellphone number mo. Then, pwede ka rin mag-add ng passport ID. Pipicturean mo lang siya or i-scan mo lang yung passport mo. Then, sa lower left corner ng profile, andyan yung travel. Yun lang, i-click mo lang siya. Then, pagka-click mo ng travel, pupunta ka dun sa profile mo. Nandyan yung passport na nakalagay. Then, may nakalagay na new travel declaration. Then, sa baba nun, meron nakalagay add family member. Then, since apat kami, in-add ko na lang din yung 3 kong dependents para ako na lang din mag-fill out para sa kanila. Click mo yung new travel declaration, mapupunta ka sa next page. May nakalagay doon announcement, you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Since this video is for someone leaving the Philippines, click natin yung departure and then click continue. Then, pupunta ko ulit sa another page. Nakalagay is new travel declaration, travel details, at saka yung flight information mo. So, sa travel details, may nakalagay naman doon yung purpose of travel. Yan, isa-isahin natin. So, sa akin, nilagay ko others kasi wala doon sa choices nila yung immigration. Then, sa traveler type, syempre yung aircraft passenger yung piliin natin. Then, sa pantang baba, nakalagay naman yung flight information. Makikita mo yung mga details niyan sa ticket mo. So, ayan, name of airline, yung flight number, origin, which is yun nga, kasi sa Ninoy Aquino kami manggagaling sa Terminal 1 kasi ang Japan Airlines. Then, date of departure. Then, with transit na nakalagay, mag-transit kasi kami sa Japan. Ayan, country of transit, airport of transit, date of transit, ganyan. So, fill out mo lang yan. Then, yung destination, since sa USA, ayan, lagay mo lang dyan. Scroll down mo lang, country of destination. Ano pa ba? Yung airport. Sa destination address, after mo ma-fill up pa niyan kung saan kayo pupunta, click next. Then, pagka-click next mo, papupunta ka naman sa Philippine Customs Declaration. Ayan, may nakalagay dyan. Ang pinaka-importante dyan is yung letter B, which is kapag meron kang more than $10,000 kailangan mo siyang i-declare. Actually, siguro more to sa mga family na maaalis kasi syempre mas maraming budget ang kailangan kapag family kayo, unlike kapag single lang. And pagka-click yes mo, may papupunta ka ulit sa another page, which is yung for Customs General Declaration. Ayan, basahin mo lang yung instruction, then click lang yung applicable sa situation mo. And then, click next mo na. Then, may nakalagay doon for Customs Currency Declaration. Please check if not applicable, then fill out this part if currencies and other monetary instruments are not owned by the declarant and are being transferred on behalf of another person or entity.
Then, dyan sa baba may nakalagay currency or monetary instrument information. Then, sa case namin, since yung mga pera namin is exchange na namin sa dollars, ayan, nilagay namin currency is United States dollar, monetary instrument is cash, and then kung magkano yung cash na dala namin. Then, pag na-fill out na yun, may nakalagay dyan ng sources of currencies or monetary instruments kung saan galing yung pera. Then, may nakalagay din doon purpose of the transport of foreign currencies. Depende sa family mo kung para saan mo gagamitin yung pera na yon na dala mo. And then, yung required information by the BOC and AMLC, other travel details, or physically transferred by a person or if shipped through courier services. Then, dito sa part ako naguluhan, number of days in the Philippines. So, ang ginawa ko na lang dyan, yung age ko times 365. And yung last visit or last travel sa Philippines is yung kung anong available date na lang dyan or pinaka-latest date, which is yung July 5 nga. Pa-click next mo, mapupunta ka naman dun sa For Customs Declaration, Attachments, and Signature. Ayan, dyan mo ilalagay yung signature mo. Pwede mong gamitin yung fingertips mo. And then, ayun, click next. Since kanina, inad ko na sa profile ko yung mga dependents ko, may nakalagay dyan, travel declarations will also be generated for the selected family members. So, inisa-isa ko sila. Ako na lang din nag-sign dun sa dalawang minors ko. Then, yung sa asawa ko, siya na yung nagpirma. Pag may signature na lahat ng travelers, ayun, pwede mo nang click next. Then, mapupunta ka na sa summary ng mga sinagot mo. Then, kindly double check the information before submitting. Then, may mag-email sa inyo from eTravel na nakalagay registration completed. So, each individual makaka-receive ng barcode. Then, yun yung ipapakita nyo sa immigration officer. So, dyan na natapos ang eTravel vlog na to. Sana nakatulong to sa mga magre-register pa lang. And then, ayun, may na-receive akong email, diba? So, nandun yung barcode, yung QR code na ipapakita sa immigration officer. So, sa akin, meron nakalagay na without baggage declaration, but with currency declaration. Then, sa tatlong dependents ko, pare-pareho silang without baggage declaration, tsaka without a currency declaration. So, update ko na lang kayo tomorrow since tomorrow na nga ang flight, kung ano mangyayari sa immigration. So far naman, so good kami. So, yun, kita-kits tayo sa US, guys. Thank you for watching and thank you sa mga bagong subscribers. Bye!